Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Nakakatuwang malaman ang kwento kung paano nakarating si Pablo sa lungsod ng Efeso. Mababasa mo ito sa mga gawa, Kabanata 11. Ang Efeso ay isang napakalaking lungsod. Ito ang sentro ng pagsamba para sa maraming mga Diyos na Greek at Romano. Sa loob ng higit sa 2 taon, matagumpay ang pagiging misyonero ni Pablo sa lugar na yon, kaya maraming taong sumunod kay Jesus. Makalipas ang ilang taon, sinulat ni Pablo ang liham na ito nung ikinulong siya ng mga Romano. Ang daloy ng ideya ng sulat ay may dalawang malinaw na bahagi. Sa unang bahagi, pinaliwanag ni Pablo ang kwento ng Ebanghelyo, kung paano umabot ang buong kasaysayan sa pinakapunto nito kay Jesus at sa komunidad na kanyang nilikha, na binubuo ng iba't ibang lahi at kultura. Ang ikalawang bahagi ng sulat ay ikinabit sa nauna ng salitang kaya nga. Sa bahaging ito, pinaliwanag ni Pablo kung paano dapat naaapektuhan ng magandang balita ang iba't ibang parte ng kwento ng ating pamumuhay sa personal, sa ating komunidad, lipunan at pamilya. Halika at tingnan natin kung paano pinaliwanag ni Pablo ang lahat ng ito. Nagsimula ang Kabanata 1 sa isang magandang tula na nakaayon sa estilo ng mga Hudyo. Pinuri ni Pablo ang Diyos Ama dahil sa kamangha-manghang mga bagay na ginawa niya kay Kristo Jesus. Mula pa noong una, layunin na ng Ama na pumili at pagpalain ang isang bayan sa ilalim ng isang kasunduan. Isipin niyo ang pamilya ni Abraham sa Genesis Kabanata 12, talata 1-3. Ngayon, dahil kay Jesus, pwede nang makasama ang kahit sino sa pamilyang yon. Dahil sa kamatayan ni Jesus ay napapatawad ang pinakamasasamang kasalanan at matinding kabiguan, at sa kanya natin nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Sa katunayan, para kay Pablo, ang kabutihang ito ang nagbukas ng isang bagong daan para maintindihan natin ang bawat bahagi ng ating buhay. Sinabi niya sa Kabanata 1, talata 10, na layunin ng Diyos na pag-isahin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa sa ilalim ni Kristo, ibig sabihin ang Mesiyas. Sa simula pa lang, plano na talaga ng Diyos na bumuo ng isang malaking pamilya ng mga taong nagbalik loob sa Kanya at pinag-isa kay Jesus ang Mesiyas. Ayon kay Pablo, ang banal na planong ito ay naging malinaw ng unang pinili kami na makasama sa pamilyang ito. At tinutukoy niya rito ang mga Hudyo at pamilya ni Abraham. Pagkatapos nito, ay tinalakay ni Pablo ang tungkol sa kung paano kayo, ibig niyang sabihin dito ay ang mga hindi Hudyo, na narinig ang tungkol kay Jesus at ang kaligtasan mula sa Kanya, at nakasama din sila sa pamilyang ito sa tulong ng banal na Espiritu. Ang tinutukoy niya rito ay ang mga pangyayaring sinabi sa mga kwento sa Aklat ng Mga Gawa tungkol sa kung paano pinagsama ng Espiritu ng Diyos ang Hudyo at hindi Hudyo sa iisang pamilya kay Jesus. Tulad lang ito ng ipinangako ng Diyos kay Abraham noong unang panahon. Mapapansin din sa tulang ito na nagsimula si Pablo sa pagbanggit tungkol sa Diyos Ama, tapos ay tungkol kay Jesus na anak, at sa huli ay ang Espiritu. Nagtutulungan ang tatlo ayon sa paliwanag ni Pablo tungkol sa magandang balita. Ang galing talaga nito. Matapos ang tula, nanalangin si Pablo. Nanalangin siya na hindi lang ito basta malaman ng mga tagasunod ni Jesus, kundi personal nilang maranasan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Pasiglahin sana sila ng parehong kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan at nagtalaga sa Kanya bilang pinakamataas na pinuno ng buong mundo. Sa Kabanata 2, pinaliwanag ni Pablo ang ilang pangunahing ideya mula sa tula sa Kabanata 1, lalo na ang kabutihan ng Diyos at ang bagong pamilya ni Jesus na binubuo ng magkakaibang lahi. Sa simula, binalikan niya ang mga kwento kung paano nakilala ng mga hindi Hudyong Kristiyano si Jesus. Bago nila marinig ang tungkol kay Jesus, buhay sila sa pisikal, pero patay ang espiritu nila. Natrap sila sa buhay na walang direksyon, makasarili at puro kasalanan. Naloko sila ng espiritual na kapangyarihan ng kasamaan.
Pero ang nakakagulat, iniligtas sila ng Diyos dahil sa kanyang dakilang pagmamahal at awa. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan nila at ikinabit ang kanilang buhay kay Jesus na muling nabuhay, kaya sila rin ay muling nabuhay. At ngayon, dahil ginawa na silang mga bagong tao dahil kay Jesus, masaya nilang nalalaman ang lahat ng bagong tungkulin, layunin at gawain na itinakda ng Diyos para sa kanila. Hindi lang nila nakita ang kabutihan ng Diyos, kundi isinama din sila sa isang bagong pamilya. Bago nila marinig ang tungkol kay Jesus, hindi lang basta nahiwalay mula sa Diyos ang mga hindi Hudyo. Hindi rin sila kasali sa kanyang bayan na sakop ng kasunduan sa pamilya ni Abraham, at mayroon itong praktikal na dahilan. Ang mga kautusan ng kasunduan sa Sinai ay nagsilbing bakod na nakapaligid sa pamilya, parang mga paderang mga ito na itinataboy ang karamihan sa mga hindi Hudyo. Pero kay Jesus, natupad na ang mga kautusan ng Torah at natanggal ang harang. Ayon kay Pablo, ang dalawang pangkat ng lahi ay naging bago at pinag-isang grupo ng mga tao na pwedeng mabuhay ng magkasama at payapa. Namamangha pa rin si Pablo sa Kabanata 3 sa natatanging papel niyang ihayag ang magandang balita na ito sa mga hindi Hudyo. At kahit na nakakulong siya, nagpapasalamat siya sa Diyos sa pagkakataong makita niya kung paano lumago ang pamilyang ito. Tinapos ni Pablo ang unang bahagi ng sulat sa isang panalangin. Sa pagkakataong ito, ipinagdasal niya na pasiglahin ng Espiritu ng Diyos ang mga tagasunod ni Jesus para talagang maintindihan nila ang pagmamahal ni Kristo sa bayan niya. Nagsimula ang ikalawang bahagi ng sulat sa pagpapalit ni Pablo ng paksa. Una, hinamon niya ang mga bumabasa na sagutin ang kwento ng Ebanghelyo gamit ang kanilang sariling mga kwento at kung paano nila ito pinapamuhay. Kaya nagsimula siya sa Kabanata 4 sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay isang malaking pamilya na binubuo ng maraming magkakaibang tao, pero binigyang diin niya na sila ay isa. Ang salitang isa ang pangunahing salita sa kabanatang ito. Isa silang katawan ng pinag-isa ng isang espiritu. Mayroon silang isang Panginoon at isang pananampalataya. Mayroon silang isang bautismo. Naniniwala sila sa iisang Diyos. Napakaraming pagkakaisa ito. Pero para kay Pablo, ang pagkakaisa ay iba sa pagkapare-pareho. Nagpatuloy siya sa pagtalakay sa kung paano binubuo ng magkakaibang tao ang bagong pamilya ni Jesus. Pero pinasigla silang lahat ng iisang banal na espiritu. Ginagamit ng bawat isa ang kanilang natatanging talento at hangarin na maglingkod at mahalin ng bawat isa para patibayin ang iglesia. At dito ay gumagamit siya ng dalawang napakagandang larawan. Ang isa ay pagtatayo sa iglesia bilang isang bagong templo. At ang pangalawa ay nagiging mga bagong tao silang lahat at si Jesus ang kanilang pinuno. At itong mga bagong tao ay isang paglalarawan na gagamitin niya sa susunod na mga kabanata. Hinahamon ni Pablo ang bawat Kristiyano na hubarin ang dati nilang pagkatao gaya ng isang lumang damit at isuot ang kanilang bagong pagkatao na nagbabalik sa tunay na larawan ng Diyos. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa mahabang pagtalakay kung saan ay inihambing niya ang bago at lumang pagkatao. Imbes na magsinungaling, ang mga bagong tao ay nagsasabi ng totoo. Imbes na magtanim ng galit, mapayapa nilang inaayos ang kanilang mga problema. Imbes na magnakaw, ang mga bagong tao ay mapagbigay. Imbes na magtsismisan, pinapalakas nila ang loob ng mga tao sa kanilang mga salita. Imbes na maghiganti, ang mga bagong tao ay nagpapatawad. Imbes na pagbigyan ng bawat sexual na pagnanasa, pinipigil ng mga bagong tao ang mga gustong gawin ng katawan. Imbes na maglasing, ang mga bagong tao ay nasa ilalim ng impluwensya ng Espiritu ng Diyos
At ipinaliwanag niya ang itsura ng impluwensyang iyon sa apat na magkakaibang paraan. Yung unang dalawa ay may kinalaman sa pagkanta, sama-samang kumakanta at kumakantang mag-isa. At talagang nakakatuwang malaman na ang unang bagay na naisip ni Pablo tungkol sa pagkilos ng Espiritu sa buhay ng mga tagasunod ni Jesus ay sa pagkanta at musika. Ang pangatlong tanda ng impluwensya ng Espiritu ay ang pagiging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. At ang pang-apat ay ang pag-udyok ng Espiritu sa mga tagasunod ni Jesus na ilagay ang kanilang sarili sa ibaba habang itinataas ang iba o ituring sila na mas mahalaga kaysa sa kanilang sarili. At talagang pinalawak ni Pablo ang ikaapat na puntong ito sa pagpapakita kung paano ito nangyayari sa mag-asawang Kristiyano. Ang asawang babae na sumusunod kay Jesus ay tinawag para igalang ang kanyang asawa at bigyan ng responsibilidad para sa kanya. At ang asawang lalaki ay tinawag na mahalin ang kanyang asawa at gamitin ang kanyang responsibilidad para isuko ang makasariling hangarin at unahin ang mabuti para sa kanyang asawa kaysa sa sarili. At sinabi ni Pablo na ang ganitong uri ng relasyong mag-asawa ang talagang sumasalamin sa kwento ng Ebanghelyo. Sinasalamin ng mga kilos ng asawang lalaki si Jesus at ang kanyang pagmamahal at pag-aalay ng sarili. Ginagaya ng mga kilos ng asawang babae ang iglesia na hinahayaan si Jesus na mahalin siya at gawing bago. Pagkatapos ay inilapat ni Pablo ang parehong ideya sa mga anak at magulang, gayon din sa mga alipin at kanilang amo. Tinapos ni Pablo ang sulat sa pagpapaalala sa mga Kristiyano na totoong may espiritual na kasamaan. Ang mga ito ay may buhay at puwersa na susubok na sirain ang pagkakaisa ng mga tagusunod ni Jesus para isuko nila ang kanilang bagong pagkatao. Kaya hinamon sila ni Pablo na manindigan at isuot ang mga armas para sa pakikipaglaban. Pinaliwanag niya ito ng detalyado. Kinuha ni Pablo ang lahat ng mga bahagi ng mga armas na ito mula sa aklat ni Isaias at kung paano inilarawan ni Isaias ang hari at Mesiyas. Kaya ngayon, bilang mga tagasunod ng Mesiyas, kailangan nating angkinin ang mga katangian niya kasi tayo ang bumubuo sa katawan ni Jesus. Sa tingin ko, gustong sabihin ni Pablo na dapat magsimula ang mga Kristiyano na bumuo ng bagong uri ng pamumuhay. Laging manalangin, basahin ang banal na kasulatan at palakasin ang relasyon sa isa't isa para lumago tayo at maging marunong na mga tagasunod ni Jesus. At yan ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Makapangyarihan talaga. Pinaliwanag dito ni Pablo ang buong kwento ng Ebanghelyo at kung paano nito binabago ang bawat bahagi ng kwento ng ating buhay.